Hallelujah. Pawang kabutihan ang ating pong nadarama na galing sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Awitan natin ang Diyos na awitin ang sabi, Panginoon, kay buti mo sa amin. Amen. Pawang kabutihan po ang ipinadarama ng Diyos sa atin. Kaya, hallelujah, suklian po natin ang Diyos ng ating katapatang paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Glory, glory, glory to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh Dios, hallelujah. Thank you God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo po, Ama.
Yes, God. Amen, amen. Sa patuloy natin ang pagsamba at magpuri sa ating nag-isang Diyos. Iniling ko ating pastor na siyang manalangin sa ating pong kalagitnaan. Hallelujah! Hallelujah! Praise God, hallelujah. Makapangyarihang Diyos at amang banal, sa pangalan namin Panginoong Hesus, kami po Diyos, patuloy na lumutulog at lumalapit sa trono ng biyaya. Opo, Amen. Hallelujah. Kapakumbabang loob sa aming po mga sarili. Yes, Dahil po Jesus. Diyos, Jesus. na patuloy niyo pong pakalinisin Ama, bawat sa po sa amin, hindi maging karapat-dapat sa iyong harapan na sasamba Oh, glory. sa dakong ito. Glory, glory. Lord, pangunahan niyo po Panginoon ang serbisyo sa umagang ito na ito po Diyos ay patuloy namin may taas sa amin pong kalagitnaan. Amen. Dakilang Diyos. Bigyan niyo kami ng physical and spiritual strength Yes. na ikaw ay aming sambahin sa espiritu at sa katotohanan dakilang Diyos. Kumilos ka, Panginoon, na merong palayan sa aming pong Yes, kalagitnaan. Lord. Patuloy niyo pong hawin, O Diyos, ang anumang mga sagabal sa pagkilos ng iyong presensya at sa mga pagpapala na ipagkakalob sa iyong mga anak. Gamitin niyo, O Diyos, ang lahat ng tumatayo sa pulpito, mula sa MC, sa leader, sa mag-special numbers, Opo, Diyos. sa sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Pagpapalain niyo po, Diyos, ang bawat sa po sa amin ngayong umagang ito at patuloy na kakatasuin ang aming mga pangangailangan, Amen, amen. financial, Hallelujah. sa spiritual. Salamat po, Ama, at maging sa amin mga kapatiran namin kapiling sa umagang ito. Ilangin ko na patuloy silang makapagsamba kahit sa panghapon, kapilang Diyos, upang masustain nila, Panginoon, ang Yes. na pangangailangan ng kanilang pong mga kaluluwa, kapilang Diyos. Salamat po, kapilang Diyos, at pinupuri ka po namin, Ama, at sinasamba, and we claim the Praise victory the right Lord. now. In Hallelujah. Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen! Hallelujah! Sigaw mga kapatid! Papuri sa ating nakilang Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Ipagabay mo natin ang kamay sa ating nakilang Diyos! Hallelujah! 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 Dahil ito ay patuloy na mag-practice sa ating gagawin po doon sa kaharian ng Diyos. Handa na po ba kayo mga kapatid? Hallelujah! Hallelujah! Pagpapuri sa ating nakilang Diyos! Hallelujah! Praise God! Ang lahat ng may hininga ay magpuri sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Amen! Sabi sa Psalms chapter 150, verse 6, let everything that hath breath praise ye the Lord, praise ye the Lord. Amen! Ito ang araw na itinakda ng Diyos para siya'y purihin, sambahin at dakilain. Sa araw na ito, mga kapatid, kaya let's worship the Lord without preservation, mga kapatid. Hallelujah! Once again, pulling silence. Sing the lion's den. Never praise when we're not dead. Magnify the burning lion's den. For Jacob in my feet. Just be praising Him. Just be praising Him. Just be praising Him. And never sound asleep. Just be praising Him. Just be praising Him. Just be praising Him. For grace will bring the victory. Just a moment in that sea, Jericho not dead.
sword and shield, God be so just a minute for me, pray, on the sanitize our life, and I still in my mind to shout, the world is coming round. Let's keep praising Him. Just keep praising Him. Just keep praising Him. And never stop. Just keep praising Him. Just keep praising Him. Just keep praising Him. Praise Him. God victory. Just keep praising Him. Just keep praising Him. Just keep praising Him. Hallelujah. And never down the street. Just keep praising Him. Just keep praising Him. Just keep praising Him. For praise will bring the victory. Hallelujah. Praise Him in the good time, and when my time comes around, just keep right on praising Him till you hear the victory sound. Hallelujah. Praise Him in the good time, and when my time comes around, just keep right on praising Him till you hear the victory sound. Praise Him in the good time. Praise Him in the good time, and when my time comes around, just keep right on praising Him till you hear the victory sound. Praise Him. Praise Him in the good time, and when my time comes around, just keep right on praising Him till you hear the victory sound. Once again, praise Him. Hallelujah, Jesus. Just keep right on praising Him till you hear. Just keep praising Him. Just keep praising Him. Just keep praising Him. Just keep praising Him. And never sound the tree. Just keep praising Him. Just keep praising Him. Just keep praising Him. Hallelujah. All praise will bring. That's why I can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. I just can't stop praising His name, Jesus. Hallelujah. Can't stop. Can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. I just can't stop praising His name, Jesus. That's why I can't stop. Can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. I just can't stop praising His name, Jesus. Lift up your hands, Jesus, Lord. God protects me, a joyful Lord. Lord, the champion shine. Praise Him for the victory. Weapons He used are from a second on. Music is the way that the battle is won. Music is the way that we fight. Praise Him for the victory. Lift up your voice. Lift up your voice and sing for joy. Clap your hands, make a joyful Lord. Blow the trumpet and shout. Praise Him for the victory. The weapons we use are bombs and guns. Worship is the way that the battle is won. This is the way that we fight. That's why I can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. I just can't stop praising His name, Jesus. Can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. I just can't stop praising His name, Jesus.
say I just can't stop praising His name, Jesus. One more time, I can't stop. Holy Ghost, hold up me. Holy Ghost, hold up me. Holy Ghost, hold up me. Patapos ang ating Panginoon, sa buhay na kanyang patuloy na ipinagkakaloob sa atin. Hallelujah. Ang ating lakas ay para sa Diyos lamang mga kapatid. Hallelujah. As we continue to worship our Lord, let's seek His presence. Amen. Pasensya ng Diyos. Hallelujah. It's like you, Lord, in all the earth.
Siyon, tatapos mo talaga. Sing it, Lord, sing it. This world is
Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Let's declare. Jesus, you're the cup that won't run dry. Sing your praise. Lord, your presence. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is God deserves all our praise. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God. Glory to God.
Amen. Praise the Lord. Totoo mga kapatid, tayo iingalin, pero dito lang po yan sa lupa. Amen. Pero asahan natin doon sa kaharian ng Diyos. Wala na po doon kapaguran. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kahit narito tayo, hindi man tayo nakarating sa Davao, pero ang Diyos natin pinaglilingkuran, hindi po tayo iniwanan mga kapatid. Amen. Hallelujah. Narito po ang kanyang kapangyarihan at presensya na pinagawa sa atin. Ngunit natin palagpakan natin nag-isang Diyos. Hallelujah. Palagpakan tayo ko'y nananagumpay. Hallelujah. Sa alam ito, ng Espiritu ng Diyos, hindi pinagkait sa atin. Hallelujah. 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 Glory. Glory. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. God bless us all mga kapatid. Kapatid po na po kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Sa patuloy natin na pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Patuloy natin mga kapatid na hallelujah. Mayroon po ba mga inandang awitin? Praise God. Hallelujah. Ang mga kabataan, sila po ay magbibigay ng papuri awitin sa Panginoon. Patuloy natin ipaabot ang kapurihan. Kaluhalatian sa ating nag-isang Diyos. Habang umaawit po ang mga kabataan. Amen. Amen. Hallelujah. Bigyan na yung mga kabataan. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Amen. Praise the Lord. Sa umaga po sa bawat isa sa ating mga kapatid. Kami po ay maghahandog ng awitin para sa ating buhay na Diyos mga kapatid. Nararapat, praise the Lord. Nararapat talagang purihin ang ating Panginoon mga kapatid. At tunay siyang mabuti mga kapatid sa ating mga buhay. Praise God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Nararapat na pupurihan ang ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Jesus. Salamat sa dakilang mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo,
magkailanman. Nararapat ka sa pupuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Glory to God! Hallelujah! 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 Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos! Hallelujah! Hallelujah! At magtataas sa kanyang dakilang pangalan. Palagpak sa ating Panginoon Jesus! Hallelujah! 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 Dapat pong sambahin, purihin ang ating nag-iisang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Ang lahat mo sabing, salamat sa Diyos! Amen. Hallelujah. Alam ko mga batid na hindi pa po yung sapat na tayo po ay magpasalamat sa Diyos, magpuri sa ating Panginoon sa kaligtasan na ginawa niya nang siya po ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen po ba mga kapatid? Kaya lagi natin alalahanin ang kabutihan ng Diyos, ang mga ginawa ng ating Panginoon para tayo mga kapatid ay patuloy na maglilingkod sa Diyos ng matapat. Amen. Hallelujah. Ang hirap niya mga kapatid na dinanas. Hallelujah. Doon sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Hallelujah. Palagpakan po natin ang ating nag-isang Diyos muli. At tayo po ay lumago sa patuloy na pagpuri at kasama natin sa ating nag-isang Diyos. Sa pamagitan na tayo po ay magbibigay ng ating pong mga kaloob. Ating mga handog. Haligit sa lahat ang buhay natin, ang ating pong ahing handog sa ating Panginoon. At ang mga material na bagay, ating pong mga tithes and offering mga kapatid, a handful of rice, ibigay po natin ito mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo lahat ay tatayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bilang, hallelujah. Hallelujah. Ating po mga kapatid na tayo po ay malayang magsasamba sa pagbibigay mga kapatid. At aawit tayo ng awitin ng sabing, hallelujah, hallelujah. Kayang-kaya ni Jesus, tayo po ay pagpalain. Amen. Ito ay sobra-sobrang pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen po mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. At tayo po'y mananalangin sa ating mga handog nito sa ating Panginoon. Iniling ko po si Brother Ante na siyang manalangin sa ating mga handog sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Mabalan sa kuligan ng mga kaloob, palataya sa halitan sa Panginoon, tulad sa Panginoon at kasama ng Panginoon sa pagpapala at kagalisiyan sa halitan ng Panginoon. Kung nagpapala at pagpalain muli
muli, Panginoon, mga tao na nagbigay, Panginoon, magiging nagbigay. Bless, Panginoon, ay ang nakakabalik, Panginoon, ay bagay sa kanilang buhay, Panginoon. Sinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba, Panginoon, sa kanilang taas, parang ito, Panginoon, sa iyong harapan. Glory, peace, praise you, Lord. Amen. Amen. Amen! Palagpag po sa ating nakilang Diyos ulit. Praise the Lord! At manatili na po tayo nakatayo, mga kapatid. Tayo po ay magpakapusok sa salita ng ating Panginoon. Bago yan, mga kapatid, aawit muna tayo ng awit na nagsabing, itataas kita. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Patuloy natin na itaas ang makapangyarang pangalan ng ating nag-iisang Diyos. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Taas kita. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Come on, itataas kita, dakilang Diyos. Itataas kita. Itataas kita. Opo, abang badan. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas
Hallelujah! Come on! Patuloy natin itaas ang pangalan ng Diyos. Patuloy natin tapahin ang nais ng Diyos. Hallelujah! Patuloy natin lumalasi ang ating kapag-amang pangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Oh, yes, Lord! Hallelujah! Yes, itataas kita! Hallelujah! Yes, Lord! Glory! Hallelujah! Sa puso ko, itataas kita! Hallelujah! 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 Itataas kita! Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. Matakas na papulit ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Let us worship the name of the Lord. Magnify the name of Jesus. Hallelujah. 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 Exalt your name in this place. Oh, glory to God, glory to God, glory to God. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Praise God. And all God's people say, thank you, Jesus. Praise God. At isang pagpalakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Praise God. Amen. So God is good. And all the times. Amen. So purihin ang ating Panginoon sa patuloy na pagkilos ng kanyang presensya sa ating kalagitnaan. And I'm so blessed mga kapatid. Amen. Sa mga youth natin na nagbigay ng special number para sa ating Panginoon. Dalangin natin na sa darating nilang mga gawain ay makarating yung ilan natin mga kabataan po dito. Amen. Kaya magsama-sama tayong manalangin sa June 11 hanggang 12 yung ating mga youth ay may provide yung lahat ng kanilang mga pangangailangang pinansyal. Kasi ang preacher po natin dito ay yung ating po district presbyter. Amen. At kinuha sila ng youth department mga kapatid. Of course, para na rin sa monitoring ng mga pastors natin dito sa section at the same time, amen, kung paano lumalago ang youth department. Kaya ang prayer natin mga kapatid, kung gaano tayo karami nung nakaraang taon, madagdagan po tayo mga kapatid. Amen. Praise God. At dalangin natin na yung hindi natin nakakapiling ng mga youth, amen, sa ganitong mga gawain ay makapiling po natin. Kaya purihin ang Panginoon. Praise God. So, for the word of God mga kapatid, so remind ko lang, wala po tayong Sunday service po dito sa ating po local church. At ang service po natin ay doon po sa Kamalig, sa ginanapan po ng mga katatayan. Amen. Kaya ang start po ng gawain doon ay alas 8 po ng umaga ang devotion. At remind ko na rin kung gusto po ninyo na magkaroon tayo ng salo-salo po doon para hindi na po tayo
uwian para kumain kasi sa tingin ko tanghali na po yan matatapos. Praise God. Kasi ang preacher natin dito ay amen, very energetic. Praise God. At marahil ay abutin tayo ng alas 12. Kaya kung maaari sa gusto po magbaon ng pagkain, magbaon na po tayo para hindi tayo magutom at tayo ay uuwi. Kasi usually pag may mga ganyang gagaling, ang bawat churches, ang ilan naman po ay nangagbabaon. So okay po ba yun mga kapatid? Oh, dalawa lang nag-amen. Ayaw nyo magbaon. Okay, so kami mga kapatid, nabaon kami para uwi kami, busog kami mga kapatid. Hindi lamang spiritual, so maging physical, busog kami. Kaya sa mga magbabaon, kung gusto po ninyo, amen, makakain ng masarap, dagdagan nyo na inyong baon. Amen. And then lastly mga kapatid, praise God. So kuha na po kayo dyan ng sobre. Pupunta po kayo dun sa gawain ng Panginoon para hindi na po tayo makipagsiksikan pag time po ng giving. So idirekta na po natin either kay Sister Rica, kay Sister Beverly, or sa akin pong asawa mga kapatid para hindi na po tayo makipagsiksikan pa sa karamihan natin mga kapatid para magbigay mga kapatid. So idirekta na po ninyo, amen, ang inyong pong tithes and offering sa darating pong Sunday dahil wala po tayong service, amen, sa ating pong local church, amen, para po ito sa ginagawa pong reporting ng bawat churches sa ating pong headquarters. Amen. So, salamat. Ito po ay paalala lamang po sa bawat mananampalataya ng ating dakilang Diyos. At isang papalakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And to God be all the glory. So wala pong pagtatagal. Praise God. Amen. Hallelujah. So usually lahat naman mga kapatid ay meron pong Bible. So wala nang problema si Sister Cindy na mag-order po sa Lazada. Si usually lahat naman po may dala pong Biblia. So let's open your Bible mga kapatid in the book of James. Amen. Sa aklat po ng Santiago. Praise God. Salamat din sa Panginoon. Muli natin kapiling si Sister Michelle. Amen. Pinupumusta siya ng kanyang pastor mga kapatid kung dito nagsisimba si Sister Michelle mga kapatid. Nung nagkaroon ng meeting ng mga pastor dito. Amen. So sabi ko, napasyal man siya dito sa local church natin. Amen. Ang sabi ng kanyang pastor, amen, pag may pasok na, siyempre doon siya sa lugar ng bulan mga kapatid. Amen. Sa planetang bulan. Amen. Spaceship mga kapatid ang kanyang sinasakyan. Praise God. So sa book of James chapter 4 verse 17, sa lahat po na nakakita ay magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Yun, ang sabi po ng Bible, James chapter 4 verse 17, therefore to him that knoweth to do good and do it not to him, it is sin. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Amen. So, knowing naman mga kapatid na kapag mabuti, usually dapat natin ginagawa dahil tayo ay mga Kristiyano. Pero kapag alam natin na ang bagay ay mabuti at hindi natin ginawa, ang sabi ng Bible, ito'y kasalanan sa Kanya. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, praise God, tayo po ay sumaglit na lumuko at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Praise God, mapagpalang Diyos at Amang Banal, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat Ama sa oras na ito, sa patuloy na presensya
hallelujah, at kapangyarihan na iyong, amen, ipinadadama sa iyong mga anak sa dakong ito, dakilang Diyos. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy ko kami samahan habang sinasagawa ang pagsamba sa dakong ito. Dalangin ko na patuloy ka po namin may taas sa amin pong kalagitnaan, dakilang Diyos. Dalangin ko na kilusin niyo po ang bawat sa po sa amin pong mga pananampalataya. Patuloy niyo kami bigyan ng higit na kaunawaan sa kahalagahan, hallelujah, ng pagiging isang mabuting mananampalataya na naglilingkod sa iyo, O dakilang Diyos. Sawayin niyo po, Panginoon, ang anumang mga sagabal, Panginoon, sa mga pagpapala, ng pagkakalob sa iyong mga anak, upang kami po, O Diyos, sa aming pong pansamantalang paglisan sa dakong ito, itataglayin po namin ang kalakasang espiritual at kagalakan, amen, sa amin po mga puso. Salamat po, dakilang Diyos, sa patuloy na pagsama niyo sa amin sa dakong ito. Pinupuri ka po namin, Ama, at sinasamba, and to God be all the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Praise God, malakas na kapuling pagsamba muli. Amen sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Salamat din kay Sister Rika sa kanyang peras na ibinigay kagabi. Praise God! So, purihin ang ating Panginoon. Usually, lagi si Brother Rolly nagdadala ng pera sa akin lalo pag Sunday. Ewan ko lang kung bakit ganyan lang. Amen. So, purihin ang ating Panginoon, and to God be all the glory. So, bago po tayo mga kapatid malayang makakaupo, so nais ko po kayong dalhin, amen, sa salita at mensahe ng ating Panginoon na nagsasabi, the danger of procrastination in spiritual life. The danger of procrastinations in spiritual life. At kamayan mo ang iyong katabi at sabihin mo, huwag kang magpapaliban. Kang magpapaliban. Praise God. Amen. Praise God. At malaya na po tayong makakaupo, mga kapatid. Praise be the name of the Lord. So, according to Webster, ayon kay Webster Dictionary, the word procrastinations, mga kapatid, is to be slow or late about doing something that should be done. Yan, yung meron siyang kabagalan, lagi siyang huli, patungkol po sa paggawa ng mga bagay-bagay na dapat po niyang gagawin. Amen. And also, mga kapatid, to delay doing something until a later time because you do not want to do it because you are lazy. Amen. So, may mga bagay naman, mga kapatid, sa buhay natin na nangyayari ito, hindi lamang sa mga ordinaryong tao, but sometimes, mga kapatid, minsan sa mga mananampalataya. Amen. Lagi sila muli sa paggawa, mga kapatid, ng mga bagay-bagay hanggang sa lumipas, mga kapatid, ang oras at panahon, dahil nga po sila po ay meron pong tinataglay na katamaran at ayaw nilang gawin. Amen. Ang nais po nilang gawin. And also, mga kapatid, procrastinations is a small weakness habit of delaying task or a decision. Amen. So, meaning, mayroon po talagang pag-uugali ang tao, or even na rin marahil ang mga mananampalataya na mayroon pong kasabihan na manyana habit. Diba? Kahit pwedeng gawin ngayon dahil medyo tinatamad, so nagsasabi manyana. At minsan ay
pag inuutusan ng mga magulang, amen, ay nagsasabi, wait. Diba, wait. Praise God. Minsan ay nagiging, ba't ako? Yun. Amen. So, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. And that is the word of procrastinations, mga kapatid. Amen. But in spiritual matters, mga kapatid, amen, patungkol sa mga bagay na pang-spiritual, procrastinations is not harmless, but it is a sin. Amen. Hindi naman mapanganib ito, mga kapatid, pero ito po ay nagtataglay ng tinatawag na isang malalim na pagkakasala na hindi dapat, amen, nagagawa at mangyayari sa buhay po ng mga mananampalataya. Kasi many people intend to obey God. Amen. Maraming mga tao, mga kapatid, praise God, ang mayroong pagbabalak or mayroong balak na sumunod sa ating pong Panginoon. They plan to repent. May mga plano sila na magsisi ng kanilang mga kasalanan. Meron silang plano na maglilingkod, amen, sa ating pong dakilang Diyos. But they delayed, amen, about it. The Bible warns that delayed obedience is disobedience, mga kapatid. Hallelujah. So, ang sabi nga ng James chapter 4 verse 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Amen. Kaya yung late obedience is disobedience or delay. Delay obedience is disobedience. Amen. Lilipas pa, mga kapatid, ang ilang oras, ilang minuto bago nila gawin yung bagay na dapat po nilang gagawin, na samantalang dapat nilang gawin ultimo, mga kapatid, sa panahon na marahil sila inutusan, ngunit ang ginagawa nila, mga kapatid, nagpapalipas pa sila ng ilang minuto or oras. But the Bible warns us, mga kapatid, that delay obedience is disobedience. Amen. Kahit sa paglilingkod natin sa ating pong dakilang Panginoon. Amen. Hindi pwede, mga kapatid, ipagbabukas ang mahalagang bagay patungkol po, mga kapatid, sa pang-espiritual na mga bagay, sapagkat there is a danger of procrastinations in spiritual life. So therefore, mga kapatid, so we must understand that the danger of postponing spiritual, amen, decision or mga bagay na dapat po nating pagdidesisyonan. So procrastinations is a form of disobedience. So ito'y nag-aanyo, mga kapatid, ng hindi, amen, pagtupad sa kalooban ng ating dakilang Diyos. At bagamat tayo, mga kapatid, ay mga Pentecostal believers, tayo ay nag-assume, amen, na tayo ay nasa buong katotohanan, mga kapatid, that knowing the truth is not enough. Amen. So, meron tayong pagkaunawa sa buong katotohanan, lalong-lalo na sa mga pang-espiritual na mga bagay, mga kapatid. But delay in obedience is counted as sin. Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi ginagawa natin patungkol sa espiritual na mga bagay na bagamat alam natin na ito ay totoo at mayroong buong katotohanan, mga kapatid, ngunit hindi natin ito ginagawa on time. Amen. Ang sabi, delay in obedience is counted as sin, mga kapatid. Amen. Kapag tayo, mga kapatid, ay inutusan ng inyong pastor na mag-Bible study, on time dapat andoon na tayo sa Bible study.
Amen. Especially mga kapatid sa mga programs ng ating pong local church, kapag mayroon programa ang Iglesia ng ating Panginoon, dapat on time tayo lagi, mga kapatid, na darating sa gawain ng ating Panginoon. Huwag na natin, mga kapatid, pag-intayin pa ang presensya ng ating dakilang Diyos. And also, ang ilan nating mga kapatiran, halos sumaba na ang leeg nila, amen, sa pag-aantay sa ilang mga kapatiran, amen, na supposed to be, mga kapatid, dapat on time talaga na magsisimula ang gawain ng ating pong dakilang Diyos, knowing that the truth is not enough. Ngunit mga kapatid, may mga Kristiyano pa rin na hindi po sumusunod, amen, sa bagay nito. Amen. Kaya nga, napakalaga, amen, ang spiritual matters, amen, sa paglilingkod po natin. Amen. Sapagkat the Bible warns us, mga kapatid, in the book of Matthew, chapter 7, amen, verse 21, ang sabi po ng Bible, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. That's why, bagamat alam natin ang buong katotohanan patungkol po sa ating Panginoon Kristo at higit sa salita po ng ating pong dakilang Diyos, pero hindi tayo, mga kapatid, na makakasigurado sa ating pong mga sarili na tayo ay makakapasok ng langit unless, mga kapatid, na dapat ginagawa natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Pero may mga Kristiyano pa rin na ang sabi nga, meron silang delay tactics, amen, in spiritual, amen, service for the Lord. Instead na dumiretso na, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, amen, may mga dinadaanan pa mga pachika-chika, praise God. Kaya until na lumipas ang panahon, pupunta sila ng church late. Hello! Praise God! At salamat sa mga reminders, amen, na ginagawa natin every time na mag-i-start po tayo ng ating pong service, meaning na pinapaalalahanan po tayo para manariwa sa ating kaisipan, mga kapatid, na hindi tayo, amen, madelay. Praise God! ng ating pagpunta sa iglesia po ng ating dakilang Diyos. Amen. That's why hindi lahat, mga kapatid, na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Amen. At bahagi po, amen, ang paglilingkod natin sa ating pong dakilang Panginoon ay yung total 100% na, amen, pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi yung lagi na lamang tayo, mga kapatid, praise God, itinutulak, amen, sa gawain ng ating Panginoon. That's why God requires actions and not intention, mga kapatid. Amen. Meron tayong hangarin, amen, na talagang tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. But the Bible tells us, mga kapatid, faith without works is dead, mga kapatid. Amen. Dapat ang ating pananampalataya ay lagi nating ilalagak in action. Amen. And not intention, mga kapatid. May magandang intention tayo, may magandang hangarin tayo. Amen. Ngunit kung hindi natin ito lalakipan, mga kapatid, amen, ang gawa, hindi natin ito lalakipan ng pagtatrabaho, amen, sa ating Panginoon, hallelujah, anumang bagay na hangarin natin para sa Diyos ay hindi po mangyayari. Walang kaganapan, mga kapatid, bagkus sa isip lang natin, amen, yung mga bagay na ninanais po natin gawin. That's why God requires action and not intention, mga kapatid. Because the Bible commands
immediate obedience. Amen. Praise God, yung madali ang pagsunod. Wala talagang delay tactics. Amen. At maraming mga alibis. Amen. Na ginagawa bago. Amen. Gumawa para sa ating dakilang Diyos. Hello! Ito may mga bagay na nangyayari mga kapatid sa buhay natin ang mga bagay nito. Ang sabi nga ng Hebrews chapter 3 verse 15 mga kapatid, samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmamatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Amen. So, wag daw po natin mga kapatid, amen, papagmamatigasin yung ating pong mga puso. Especially mga kapatid pagdating, amen, sa salvation of our souls. Ang sabi nga ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the day of salvation. Ngayon ang kaligtasan, amen, ng ating pong mga kaluluwa. Amen. Hindi sinabi ng ating pong dakilang Diyos na bukas sa mga kalawa, kundi ngayon ang kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating pong dakilang Panginoon. That's why opportunity today is present and not future. Hindi, amen, hallelujah, ang pagsunod natin ay para sa kinabukasan, kundi ngayon ang pagkakataon mga kapatid, praise God, na dapat tayo ay laging sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. So, delay obedience is dangerous mga kapatid. Amen. Mapanganib mga kapatid, hallelujah, ang nagpapaliban pa ng ilang mga oras at minuto para tayo ay sumunod sa mga bagay, amen, na dapat po natin gagawin alinsunod mga kapatid sa kalooban ng ating dakilang Diyos. That's why sa Bible mga kapatid, amen, meron po mga halimbawa, amen, of procrastinations na kung saan sa Luke chapter 12 verse 19 up to 20. Amen. So ito po mga kapatid ay tumutukoy, amen, sa mayamang mangmang. Amen. Na kung saan alam natin mga kapatid ang istorya ng Biblia. Ang sabi mga kapatid ng Book of Luke chapter 12. Praise God, babasahin ko po at inyo pong antabayanan sa inyo pong mga Biblia. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Luke chapter 12, verse 19 up 20 mga kapatid. Amen. Basahin ko na hanggang 16, hanggang sa matapos mga kapatid. Dito yung tungkol sa mayamang mangmang. Ang sabi ng verse 16, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Ibig sabihin, amen, siya po ay nagpaplano, amen, para sa kanyang kinabukasan. At alam naman natin na hindi naman mga kapatid masama, amen, sa buhay natin na tayo, amen, ay magplano. Praise God. Maging ang mayamang ito mga kapatid, amen, siya po ay nagplano dahil siya po ay pinagpapala. Ang lupa niya mga kapatid ay namumunga ng sagana.
Kaya inisip niya mga kapatid sa kanyang sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inani bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at igagawa ko ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. So yun yung kanyang plano mga kapatid sa kanyang pag-aari. Amen. Na pinagpapala ang kanyang lupain at namumunga ng sagana. Sa verse 19 mga kapatid, amen, hallelujah, ang sabi at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamali para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Sa verse 20, datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na halin, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Amen. So, bagamat siya mga kapatid ay nagplano ng isang bagay for his future mga kapatid, but isang bagay mga kapatid ang kanyang nakaligtaan, they ignored his spiritual readiness. At ito mga kapatid, kalimitan ang nangyayari, amen, sa buhay ng tao na mas ine-enjoy nila mga kapatid ang mga material na mga bagay kaysa i-enjoy nila mga kapatid, amen, ang mga pang-espiritual na mga bagay na may akit na pangakong buhay na walang hanggan sa sino mang maglilingkod na mayroong katapatan sa ating dakilang Diyos. Amen. Hindi niya mga kapatid binigyan ng halaga, amen, ang kalalagyan ng kanyang kaluluwa mga kapatid sa panahon, praise God, na ang kanyang kaluluwa ay haharap, amen, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Binaliwala niya marahil, amen, ang patungkol, amen, sa pang-espiritual na mga bagay at nakapokus na lang siya palagi, amen, kung papaano, amen, magkakamit ng kayamanan, praise God, ang kanyang buhay. Amen. At alam natin na hindi dapat mangyayari ang mga bagay nito, amen, higit sa lahat sa buhay natin as a Christians mga kapatid. Hindi masama na tayo po ay mag-isip, na tayo po ay pagpalain po ng ating dakilang Panginoon. Hindi masama mga kapatid na may sustain, amen, ang lahat ng provisions na kinakailangan po natin, amen, sa paglilingkod natin, amen, sa atin pong dakilang Diyos. Ngunit ang pinakamasaklap na bahagi po mga kapatid, amen, ang paglilingkod natin sa Diyos, kung laging nakapokus na lang ang ating pong buong atensyon, amen, sa mga pagpapala mga kapatid. And I tell you mga kapatid, yung pinakamahalagang bahagi, amen, ang paglilingkod natin sa Diyos ay atin pong mapapabayaan at tayo mga kapatid, amen, amen, ay gagawa ng isang bagay na maaaring hindi, praise God, makapagbigay, hallelujah, ng mga pang-espiritual na benepisyo, amen, sa paglilingkod natin sa Diyos. I tell you, ang sabi ng Bible, datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na halin, hingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Sa verse 21, gayon nga ang nagpapayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. So tingnan nyo mga kapatid, they lost his soul suddenly. Amen. Sa isang iglap mga kapatid, dahil inignore niya ang spiritual, amen, na paghahanda, hallelujah, bagamat siya ay mayaman, amen, dito sa lupa, ngunit
amen, mahirap naman siya pagdating sa mga pang-espiritual na mga bagay. Kaya nga as a Christians, mga kapatid, dapat ipopokus natin ang ating po mga mata, hindi sa mga bagay dito sa lupa, amen, kundi sa mga bagay doon sa langit. Sapagkat ang mga bagay dito sa lupa ay pansamantala lamang, mayroong katapusan, ngunit ang mga bagay doon sa langit ay eternal, mga kapatid. At yun ang dapat natin, mga kapatid, pagpukusan, praise God, ng pansin, amen, sa paglilingkod natin, amen, sa ating dakilang Diyos. Amen. Hindi natin dapat, mga kapatid, amen, ipagpapaliban yung pinakamalagang bahagi po, amen, ang paglilingkod natin sa Diyos, na tayo po'y maging mayaman, hindi sa mga material na mga bagay, kundi sa mga pang-espiritual na mga bagay, sapagkat there is a danger of procrastination in spiritual life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Kaya nakakalungkot ang naging kalagayan ng mayamang mangmang nito, mga kapatid. Amen. Bagamat siya ay nagplano para sa kanyang future, para sa kanyang kinabukasan, amen, but yung pinakamalagang bahagi, amen, ang pagiging tao niya sa harapan ng Diyos, they ignored his spiritual readiness. Hindi siya nakapaghanda, mga kapatid, ng amen, mga bagay patungkol sa mga pang-spiritual. And then, ang sabi ng Bible, then lost his soul suddenly. Pagamat siya'y mayaman, amen, ngunit mahirap siya, mga kapatid, amen, sa ating Panginoon. Hindi siya mayaman sa ating dakilang Diyos. Kaya nga, planning without action leads to loss. Kaya tandaan natin, mga kapatid, procrastinations hardens our hearts. Amen. Ito yung nagtutulak, amen, sa tao o sa atin, mga kapatid, para tayo magkaroon ng katigasan ng ating mga puso. Yun ang sabi ng Hebrews chapter 3, verse 13. Ano po yung sabi ng Bible? Ngunit kayo'y nangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ng sino man sa inyo, amen, ng daya ng kasalanan. Yon. Kaya mahirap, mga kapatid, makiisa sa mga Kristiyanong hindi po, mga kapatid, mataas ang antas ng, amen, kalagayan ng kanyang spiritual, kasi baka maging daan pa sa kanila, amen, na sila, mga kapatid, ay mahulog doon sa tinatawag na daya ng kasalanan. For example, mga kapatid, marahil sa mga mananampalataya natin dito ay may mga negosyante. Amen. At alam natin, mga kapatid, na lagi natin, mga kapatid, nire-remind na Sunday is a special day for God. Kasi ang Sunday ay para sa ating Panginoon. At wala na po tayong ibang popokosan at iisipin pagdating ng Sunday, sapagkat ang Sunday ay para sa Diyos. Ang sabi nga, binigyan tayo ng 6 na araw para sa atin pong mga sariling mga pangangailangan from Monday to Saturday, mga kapatid. Kasi usually, Saturday, mga kapatid ko, ay suwelduan, amen, yan ay pinagpaguran natin, mga kapatid. At yan ay para sa ating mga pangangailangan. Ngunit isang bagay lang, mga kapatid, ang i-require ng ating pong dakilang Diyos, na matapos na lalangin ng ating Panginoon ang lahat po ng mga bagay on 6 days, mga kapatid, and then the 7th day, mga kapatid, God rest. So sa ikapitong araw, mga kapatid, ang Diyos ay nagpahinga. So meaning, amen, pinagbubulay-bulayan ng ating Panginoon ang napakagandang creation na kanyang ginawa.
Ang sabi nga, it is good. Amen. Napakaganda at napakabuti. Amen. Ang kanyang mga nilikha. That's why God rest. Ang Diyos, mga kapatid, ay nagpahinga on the seventh day, mga kapatid. Amen. So as a Christians, mga kapatid, ang kapahingaan natin, mga kapatid, hindi lamang sa physical, amen, na kapahingaan, amen, maging sa espiritual na kapahingaan natin, amen, kung paano tayo, mga kapatid, tumutungo sa gawain ng ating Panginoon sa simbahan, amen, sa araw ng linggo, nakakasumpong tayo ng kapahingaan physically, and also, mga kapatid, nakakasumpong tayo ng kapahingaan spiritually, sapagkat alam natin na ang kapahingaan ng ating po mga kaluluwa ay sa pamamagitan, amen, ng presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. That's why marami pa rin mga mananampalataya, especially sa mga negosyante, na hindi nila, mga kapatid, totally na may bigay ang araw ng Sunday para sa ating pong dakilang Diyos. That's why ang sino, mga kapatid, ng daya ng kasalanan, amen, ang siyang nagpapatigas, amen, ng kanilang mga puso para sila'y magangad pa, amen, ng mas maraming, amen, mga bagay sa mundo kaysa sa mga pang-espiritual na mga bagay. Amen. Kaya ang pagpapabaya, mga kapatid, amen, sa mga pang-espiritual na bagay at paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos, ito po yung nagpapatigas. Amen. So, procrastination hardens our hearts, mga kapatid. Hello! Meron ba niyan, mga kapatid? Marami. Amen. Hindi lang, mga kapatid, sa ating pong local church, may mga ganitong mga pagkakataon. Kaya nga, ang sabi ko dun sa ilan nating mga kapatiran, kapag ang trabaho mo, hallelujah, may pasok ng Sunday, hindi yan kalooban ng Diyos. Kalooban mo yan. Meaning, mga kapatid, kasi nagwo-worry ka, amen, na baka ikaw ay magkulang, amen, sa iyong pangangailangan sa araw-araw. And beside that, mga kapatid, meron siyang kahinaan spiritually na taglay sa paglilingkod niya sa ating Panginoon, sapagkat wala siyang pagtitiwala, amen, sa kinabukasan, amen, na ibibigay sa kanya ng ating Panginoon kung siya'y magtitiwala lamang, amen, sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang mga salita that the Bible tells us, mga kapatid, at alam natin na ito yung paborito nating versikulo in the book of Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang nangyayari, mga kapatid, nagkakaroon siya ng agam-agam. Especially kasi pag Sunday, double pay. Double pay, mga kapatid. Kaya meron nga tayong young people, mga kapatid, na lagi ko siyang pinagsasabihan, nagkikipid balikat lang siya. Ang Diyos naman, mga kapatid, gumagawa ng paraan. Kung hindi ka makapagsimba ng umaga, gawan mong paraan, makapagsimba ka ng hapon. Kasi kailangan mo yan sa spiritual mong kalagayan. Kasi noon. At ayaw natin mangyari, mga kapatid, amen, ang bagay na yan, higit sa lahat, sa buhay po natin, sapagkat alam natin na meron tayong layunin kung bakit tayo every Sunday ay nagpupunta sa loob ng church. Una sa lahat, para matugunan ang pangangailangan ng ating po mga kaluluwa, at higit sa lahat, mga kapatid ko, amen, mapangalagaan natin ang kalagayan ng ating pong espiritual, amen, na paglilingkod sa Diyos, amen, at higit sa lahat, mga kapatid, ma-reminds tayo, amen, na ang ating Panginoon
ay muli pong babalik. Amen! At yan yung pinakamahalagang bahagi ng paglilingkod natin sa Diyos na lagi natin, mga kapatid, i-remind sa ating sarili na mapagandaan natin ang muling pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos sapagkat lahat ng bagay, mga kapatid, amen, na ginawa natin na paglilingkod sa Diyos ay aanihin natin kapag tayo ay nandoon na sa piling ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. That's why kung nakakaramdam tayo, amen, ang tinatawag na katigasan, mga kapatid, amen, sometimes ng ating pong mga puso at hindi na tayo nakakaintindi ng pangunawa, amen, sa pagpapahalaga ng kalagayan ng ating pong espiritual sa harapan ng Diyos. And I tell you, mga kapatid, patungo ka na, amen, sa pagkalayo sa paglilingkod sa Diyos. At yun yung napaka lungkot na bagay, amen, sa buhay ng isang mananampalataya. Biruin mo, mga kapatid, ang masaklap, halimbawa, lumaki ka na sa church, mula pa pagkabata, hinubog ka sa Sunday school, diba? Praise God. Sunday school ang mga bata, hanggang sa ikaw ay naging adolescence, naging teenager ka, hinubog ka, mga kapatid, ng salita po ng ating pong Panginoon. And then pumasok ka ngayon, mga kapatid, amen, doon sa tinatawag na makamundong mga bagay. At yung lahat ng mga bagay for spiritual benefits na yung nakamtan mula nang ikaw ay bata hanggang sa lumaki, amen, ay unti-unti mong napabayaan. At yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Praise God. Kaya tayong naririto ay higit natin bigyan, amen, praise God, ng kahalagahan ang pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Ang sabi nga, hindi na ito yung panahon na tayo po ay magpa-backslide pa. Amen. Sapagkat alam natin na mga bagay ay nangyayari na at kaunting panahon na lang, mga kapatid, praise God, ang ilalagi natin sa mundo. Ang church ay kukuhanin na ng ating dakilang Diyos sa buhay. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya huwag natin, mga kapatid, papagmamatigasin, amen, ang ating pong mga puso, especially, amen, sa kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Hanggat maaari, amen, bigyan natin ng pagpapahalaga ang pangangailangan ng ating pong mga kaluluwa at huwag tayong liliban, amen, praise God, sa gawain po ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, ano ang dapat po natin gagawin? What must we do, mga kapatid? Amen. So, ano ang dapat po natin gagawin? Of course, so we must obey immediately. Amen. Yung tayo ay, amen, madali ang dapat ay susunod, amen, sa kalooban ng ating Panginoon. Acts chapter 22, verse 16, mga kapatid, amen, patungkol sa, amen, kahalagaan ng bautismo. Ang sabi, at ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magpabautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan at kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. So we must obey immediately. So spiritually speaking, mga kapatid, amen, may mga mahalagang bagay na dapat po natin madalian susundin, amen, sa harapan ng ating Panginoon. So do not delay, but act now. Amen. Live ready at all times. Amen. Mamuhay tayo na tayo ay laging handa. Amen. Sa lahat po ng panahon. Sa Book of Matthew chapter 24 verse 44, mga kapatid. So ano yung sinasabi ng Book of Matthew chapter 24 verse 44? Kaya nga kayo'y magsiyanda naman sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo
iniisip. That's why mamuhay tayo na laging handa sa lahat ng panahon. So be ready mga kapatid. Ako'y naniniwala, amen, na mayroong Kristo na babalik. Amen. Yung anak ng tao, which is ang ating Panginoon, Yesu Kristo. Amen. Praise God. So, be ready. So, preparedness, prevent regrets mga kapatid. Amen. Kaya, sa buhay natin, dapat lagi tayong handa para hindi tayo mga kapatid magkaroon ng pagsisisi, amen, sa ating pong mga sarili. Kasi may mga bagay na sinasabi, sana naka-attend ako ng gawain ng Panginoon. Sana ako ay naka-receive din ng Holy Ghost. Amen. Pero dahil hindi siya naganda o talagang sinadya marahil niya na hindi dumalo, amen, sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nagsisi siya nga kapatid. At alam natin na ang pagsisisi ay laging nasa uli at wala po mga kapatid sa unahan. Kaya be ready tayo mga kapatid. So ang ginagawa natin, amen, pagsisimba, pagpupuri, paglilingkod sa Diyos, amen, ito isang bagay na paghahanda natin, amen, sa kinabukasan ng ating pong mga kaluluwa, amen, praise God, doon sa karya ng ating Panginoon. Kaya tandaan natin mga kapatid, procrastinations in spiritual life, it is not a minor issue, but it is a serious danger. Serious danger mga kapatid. Kaya ang sabi ng James chapter 4 verse 17, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Amen. Sa nakakalam na mabuti at hindi mo ito ginawa, ito ay kasalanan. Amen. Kaya ang procrastinations mga kapatid, amen, hallelujah, yung pagpapaliban, amen, sa spiritual nating pamumuhay mga kapatid, ito po ay very serious danger. Kaya gawin natin mga kapatid ang ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Don't delay mga kapatid in service. Dapat lagi tayong on time, amen, sa gawain ng ating Panginoon. Especially sa darating mga kapatid na Holy Ghost Explore, ang oras po ng gawain ay alas 8. So Saturday pa lang mga kapatid, so we must prepare. Amen. Maganda na po tayo. Lansay na natin ang lahat ng mga bagay. Amen. Gagamitin natin sa ating po pagsamba. And then 7:30, andun na tayo sa sakayan para pagdating sa gawain ng Panginoon, makaupo tayo. Amen. Doon sa unahan, upang sa gayon mga kapatid, praise God, una tayong, amen, makadama ng pagpapala ng ating dakilang Diyos. Kaya tandaan natin mga kapatid, every delay is a risk. Every postpone obedience is disobedience. So do not postpone obedience. Obey first and follow God immediately. So tayo lahat mga kapatid ay tumayo at minsan pang palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. That's why it is a big reminder para sa lahat, sa ating mga kapatid bilang tayo ay mga mananampalataya. Kung meron man tayong habits about manana habits mga kapatid o pagpapabaya, huwag natin ilagak, amen, praise God, ang kalagayan po ng ating po mga kaluluwa sa tinatawag na panganib sa pagpapabaya sa espiritual, amen, ng ating po mga buhay. Kaya, be on time mga kapatid. Bigyan natin ang higit na mataas na antas, amen, ang paglilingkod natin sa Panginoon. Every Sunday mga kapatid, lagi tayong pinapaalalanan, amen, about, amen, patungkol po, praise God, hallelujah, sa mga announcement ng gawain ng ating dakilang Diyos. And I hope mga kapatid,
ito po ay laging natutuon sa ating pong mga puso at higit sa lahat sa ating pong mga kaisipan na higit natin mabigyan. Amen. Ng mataas na antas, oras at panahon ang paglilingkod natin sa Panginoon. Sapagkat there is a danger of procrastinations in his spiritual life. Meron pong panganib sa tinatawag na pagpapaliban sa mga pang-espiritual na mga bagay. Amen. At higit sa lahat, sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. That's why dito tayo mga kapatid. Amen. Para mabigyan natin, amen, ng kalwalatian, karangalan, ang ating Panginoon, amen, sa buhay po natin at higit sa lahat, sa paglilingkod natin sa Kanya. Kaya ngayong umaga ito mga kapatid, habang tayo'y nakakatayo, hindi tayo lalapit sa Panginoon, praise God, at sa ating paglapit sa Diyos, hallelujah, sikapin natin mga kapatid, na patuloy tayo makadama, praise God, ng Kanyang presensya. Ang tayo'y mapalakas, mapatibay, mapatatag, ang paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Alam natin mga kapatid, without God, we can do nothing. At samantalang aawit ang ating mga singer, amen, tayo na nakatayo, pagbulay-bulayan natin ang mga salita natin kung napakinggan ngayong umagang ito. Amen. Ito isang malalim na paalala sa bawat isa sa atin na dapat po natin higit na mabigyan. Amen. Ang pagpapahalaga, ang time, ang oras, ang panahon na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gamitin natin ito. Amen. Upang maas ang antas. Amen. Ang buhay, spiritual natin at paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Isanin natin mga kapatid ang masamang gawi. Amen. Sinatin ang galing manyana habits, ang pagpapabaya, amen, sa paggamit ng tamang oras sa